in SS. Mag-explica. Troy, Huwag nyo lang yung kapal ng mukha nitong mama na to. sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. Hindi si VP ang may kasalanan kung bakit nadidetain yung mga yan. Sino ba nagpa-detain? Hindi naman si VP. Blame where blame is due in the same way that you give credit where credit is due. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin ang pinaka-latest na panayam dito kay Martin Tambaluslos Romualdez. Grabe ho, no? Napakakapal ng mukha nitong mama na to. Dito ho sa interview niya na to, linaglag ho niya itong si Franz Castro. Ang sinasabi ho kasi ni Franz, wala daw hong kinalaman itong si Speaker Martin Tambaluslos Romualdez sa mga nangyayaring hearing sa pagbanat sa mga Duterte dyan sa mga komite, dyan sa House of Representatives. Pero bago lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan, bago ho natin umpisahan yung video na yan ni Martin Tambaluslos Romualdez, meron lang ho akong gustong ipaalala dito sa mama na to. Teka lang ho mga kababayan. Ito ho sa kabila ng pag-iepal, sa kabila ng kaliwat kanan na pamimigay ng ayuda, Speaker Martin Tambaluslos Romualdez, wala pa rin ho kayong lasa sa ating mga kababayan. Dito sa nakaraang survey, September 2024, na kung saan dito sa survey na to, pre-election preference kung sino ang napupusuhan ng ating mga kababayan na maging presidente sa 2028. Grabe no, ganyan kaaga, 2024 pa lang pinag-iisipan na yung 2028. Bakit kanyo? Kasi ho napaka-inutil ng administrasyon na to. Kaya ngayon pa lang, halos mga lahati pa lang ho itong administrasyon na to, nag-iisip na yung ating mga kababayan kung sinong pwedeng pumalit dito sa administrasyon na to kasi napaka-inutil. Nauna ho itong si Vice President Sara Duterte na nakakuha ng 24% at sinundan ho siya nitong si Rapi Tulfo in action. At itong si Martin Tambaluslos Romualdez, paalala lang sir baka yung mga pinaghihirapan nyo na yan, iba ang makinabang. Ngayon pa lang ho kasi nakikita na natin na ang nakikinabang sa lahat ng pangwawasak nila dito kay Vice President Sara Duterte, hindi ho itong si Martin Tambaluslos Romualdez. Teka lang ho, may tumatawag. Di ba? Umpisa na ho natin ito mga kababayan. Biglang may tumawag. Ito na ho. Umpisa na ho natin itong kay Speaker Martin Tambaluslos Romualdez para wala nang magkaalaman na ika nga. No? Sa paghihirap ho nila sa pagwasa kay VP Sara, iba naman ho pala ang makikinabang. Itong si Rapi Tulfo, mga Tulfo ho ngayon tahimik dito sa pagbanat dito kay Vice President Sara Duterte. Wala ho silang pakialam kasi alam ho nila nakikinabang sila kahit papano diyan sa pagwasak na yan kay VP Sara. Heto na ho, pakinggan ho natin itong si Martin Tambaluslos Romualdez. Si VP Sara was asked ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon, and she answered, sabi niya naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na nga po doon sa ongoing hearing ng good government dahil nadadamay daw po sila Di sa dapat pag-proceed. dapat na siya sumipot. At Grabe, excited na sumagot di dapat siya na sumipot. Di pa ho tapos ang tanong, bumabanat na kayo, parang kayo si si Franz Castro Linaglago. Akala ko bang wala ho kayong kinalaman? Akala ko bang in aid of legislation yan? Hindi ho ba mabubuo yung batas na gusto nga i-legislate nitong iyong mga aso dyan sa mga komite na yan? Kailangan ho ba talaga nandyan ang presensya nitong si Vice President Sara Duterte? Grabe na miss ho nating tumayo na paminsan-minsan ho kasi tumatayo ho tayo, no? Hindi ho tayo laging nakaupo. Hindi ba mabubuo yung batas na yan? Kung wala si VP Sara, kung di siya dadalo dyan sa mga pagdinig dyan sa committee sa House of Representatives, tayo ho nalalabuan dyan sa mga ganyang klaseng paliwanag nitong si Tambaluslos. Tuloy ho natin. mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo kaya dapat siya Hindi siya lang ang may alam. Meron hong notice of disallowance sa COA. Ang pagsagot dapat ng OVP, hindi ho dyan sa House of Representatives. Ang House of Representatives ho, ang pinaka hindi tamang lugar para ipaliwanag ng OVP kung saan niya ginasta yung confidential fund na yun. Grabe, no? Since 2022, 2023?
No, confidential fund na ho yung issue natin. Hanggang ngayon, confidential fund pa rin. Wala ho silang ibang maiba to dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya nung nakakuha ho sila ng opening dito sa Confi Fund na to, talagang in-SS na ho nila ng in-SS. Roy, Huwag na lang yan. kapal ng mukha nitong mama na to. Sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Sana lang magsalita. Yun na lang po. Kaso ang problema dyan, Brad, ang problema natin dyan, ang angas-angas mo, 1% ka lang pala. Ang yabang-yabang mo sa mga media, akala namin talagang may tira ka. 1% ka lang palang inayupak ka, anak ng tokwa. Ang yabang-yabang na magsabi na kaliwat kanan na ang pamimigay ng ayuda, 1% pa rin ho siya sa pre-election survey. Akala mo ba, Tamba? Hoy, Tamba, makinig ka, ha? Makinig ka. Akala mo ba, diyan sa mga pinagagawa mo na yan, tataas ang mga makukuha mong punto sa mga maglalabasang survey? Nagkakamali ho kayo, tambaluslos. Una sa lahat, di namin malaman kung yung dila nyo baluktot o maikli. Bulol din ho yung mama na yan eh. Pangalawa, wala kayong karisma sa tao. Yung personalidad nyo malayo sa masa. Hindi ho kayo nakikita, pang oligarko kayo, pang businessman, pang okada ho kayo, pang mabigat kayo na maleta. Hindi ho kayo pang masa ika nga, kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pang mabigat na maleta kayo, pang okada Manila ho kayo. Para ho kayo dun sa mga ganong klaseng gawain. Pero dito sa issue, pero dito sa pagdating sa gusto kayo ng ating mga kababayan dahil binibira nyo si Pipi Sara, magugustuhan kayo ng ating mga kababayan dahil kaliwat kanan ang pamimigay nyo ng ayuda. Naku, mag-isip-isip po kayo, sir. Huwag puro pagpupulburo ng atupagin nyo kahit kayo napapansin na namin kayo. Yang panga nyo at pagngiwi nyo, di na ho namin maintindihan kung anong nangyayari. Dito sa bahagi ng video natin na ito, mga kababayan, pakinggan naman ho natin itong si Attorney. Naku, isa ho sa mga iniidolo natin to pagdating sa mga abogadong vlogger, isa ho ito talaga sa mga pinakikinggan natin. Hinimay ho nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles sa mga nangyaring kaganapan. Nangyari na kaganapan pa. Diyan sa Committee on Good Government and Public Accountability kahapon, diyan sa House of Representatives. Kaya naman, Atty. Trix, banatan mo na, game! Today dahil syempre it's VP Inday we're talking about. At alam po natin na kahit anong gawin nila this is all about VP, this is all about the Dutertes, Correct. the Dutertes as a means to gaining more power. So yun po yun, this is about power. Let's not sugarcoat it, let's not mistake it for anything. This is about power and extending that power. What it comes down to, and tama si Digong, from the very start, nung nag-start ang Maisog rallies, is this. It's simple. Doon na nag-umpisa At the lahat. moment they decided to tinker with the Constitution, they showed their hand. So alam na natin na yun ang purpose dito. Doon na nag-umpisa lahat. Correct. Wala pa bang moderator? Pero check ko lang, wala bang moderator dito? Okay. Ma'am Pamela Pineda says, good evening. First time ko mag-comment. Try ko lang po Gigil kay kung Tambo makita gigil kay ninyo. Tambo. Solid Attorney Trix here. Hi, Ma'am Pam. Josephine Clara says, how can we end this magnificent in a sarcastic way, I suppose, na nakakaubos ng lakas at nagpapataas ng dugo. Grabe yung Totoo yan, yan. mga hearing na yan, But nakakaubos like I ng said, energy. for things like this, for activities of Di na nag-react, nag-post na lang. government agencies, there's always two angles, two solutions, or two aspects to it. It's either legal or political. So, dahil very powerful ang legislature, we know that the solution is political. Sabi ni Eris, may case sinampa against BBM by Colmenares. Have you seen it po? No, I have not. Let me double check that. Wala pa po akong nakikita. Wala po akong nakikita na may kaso siyang final. TRO for what?
Grabe naman, bakit nyo naman tinitingi-tingi ang ano, ang inyong kwento? What is the TRO for? When there's a TRO, it means you're asking for them to stop something. So what are they trying to stop? Huwag niyong itingiting, ay nako, hindi ko nababasahin. Tinitingi-tingi nyo, one word lang yung parating yung parating yung sinasagot. So you're not really helping here. Magtatanong kayo, tapos hindi nyo bibigay yung ano. So what about PhilHealth? Yung pag-transfer ng ano, kailan final? Who filed it? Ano yung grounds nila? So, Dapat detalyado pag nagtatanong kay Attorney Triggs. ngayon, bakit balita yan? Matagal na nga nilang hiningi. In-issue na ba ng Supreme Court? Kasi ang sinabi ninyo, file the case against Marcos. So pag hinanap mo, hindi lilitaw. It's not a case against the president. It's a case against the government. Dahil dun sa ginawa nilang pag-transfer ng pondo. Correct. Oh. No, 22 days ago pa eh. Di ba may report na namin yan? Sinabi na namin, may TRO yan. At dahil dyan, gusto ko muna nating i-shoutout yung mga kababayan nating napakatindi kong sumuporta dito sa PH Update, no? Oy, shoutout muna tayo dito kay Sir Rene Familiar, AKA Ener. Sir Ener, maraming salamat to ha. Mega love shoutout. Ang talagang itong si Sir Ener, matindi to. Itong si Sir Ener, may pagka-singer to. Ito yung mga masarap ka-jamming. Yung mga, di ba? Pagka umuwi sir kayo, jamming tayo. Okay? Dito kay Sir Alcab. Dito kay Sir Alcab 05, Alvin Kabilhin. Maraming salamat sir. Ingat po kayo dyan sa New Zealand. Mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan. Tuloy na po natin to. Ging! Salvacion Tulabing says, good evening, nasabi ni VP, pag contempt sasamahan niya. Wait lang mga buhaya. May sinabi ba siyang ganun? Ang pagkakaalam ko is that siya na lang daw ang a-appeal sa mga hearings para hindi na, to protect her people. Correct. Yun nga din yung narinig ko. Pares kami ni Attorney Trix Sabi na ni narinig. Mayan, so bakit po ito hinahayaan ng nasa mataas na posisyon? You mean the president? Well, first of all, both the president and the vice president are executive officials. Wala sa kanilang line of command, kumbaga, chain of command or line of supervision ang legislature. They are two separate branches. Yun. So sabi ni VP, sabi ni My Precious, yes po, interfering and causing delay in the proceedings in the House dahil siya po ang pumirma, kung di po ako nagkakamali, ng among other things yung travel order and let me see. Siya yung pirma ng she facilitated some of the travel orders and siya po ang nagsulat ng letter to the Commission on Audit asking them to keep confidential yung mga audits at saka yung ongoing proceedings tungkol dun sa notice of disallowances and so on. So, ang sabi ng Kongreso is sabi ng Kongreso, yun po ay nakaantala ng kanilang pagsusuri at pag-aanalisa ng sitwasyon. Sa ibang pananalita ng mga kongresista, parang pinalalabas nila na ang mga ganito, yung hindi nila pagpunta ay nakaantala ng kanilang investigasyon at sana daw ay matatapos na ito kung dumating sana yung mga ito. Ngunit isang dahilan kung bakit hindi sila dumadating ay yung tendency ng mga kongresista na magtanong ng mga mag-inquire o may mga katanungan na hindi rasonable na sagutin. Isa yun. Pangalawa, mayroon din pong expected na confidentiality yan.
isa ito dun sa dapat mahalagang intindihin natin. Sinabi ng Korte Suprema na mayroon talagang mga impormasyon na hindi subject to FOI or hindi subject siya sa Freedom of Information at hindi dapat isinasa publiko. Maaaring hingin nito, hindi na ito, labas na to dun sa decision ng Korte Suprema. Dahil sa nature ng kapangyarihan ng ating mga legislators, maaari silang humingi ng impormasyon. Pero ang tanong, maaari ba nilang isapubliko ito? Dahil yan po ang nilalaman ng sulat ng Office of the Vice President para i-explain kung bakit hindi dumadating ang ilang mga kawani nito, including paminsan-minsan ang Vice Presidente mismo. So, ang sabi ay, yun nga, mayroon talagang impormasyon na hindi dapat sa publiko. Yung iba may talagang polisiya at isa doon ay yung pagbabantay ng mga national security, state secrets, diplomacy, matters of diplomacy, and so on. Ang confidential funds dapat ay pumapasok doon sa larangan na yon dahil nga sa kategorya niyang confidential. Gumawa pa nga ng mga polisiya ng Joint Memorandum Circular para masiguro na ang pagsisikreto o pagpoprotekta ng mga sources of information at ng mga operations tungo dun sa pagpapalakad ng ahensya ay masiguro. Okay? So, sinasabi, tama naman ang sinasabi ng mga kongresista na hindi nga yan national security, ngunit may security considerations involved. Kaya nga tinatawag ito na confidential fund at isinasalin minsan kasabay ng intelligence fund. Or sa pagdating sa usapan tungkol sa mga rules nito. Ano po stand ko sa issues raised ng OVP dun sa letter nila? Sabi ni Shop 2 times. Well, as we know, pumayag pa rin ng COA na i-deliver yung mga impormasyon sa Kongreso. Bunga ito ng isang sulat ng transmittal letter na nanggagaling mismo sa pinuno ng COA. At yung pinuno ng COA, wag po nating kakalimutan, ay political appointee at appointee po nitong presidente, si Presidente Marcos. Bukod pa dyan, Kaya ngayong mga panahon na to, ang COA ho, hawak ho talaga sa hawak ho nitong administrasyon ni Marcos Jr. Kung ano man hong gustong mangyari ng mga tao dyan sa House of Representatives, kung ano mang naratibo ang gusto nilang patakbuhin sa mga hearing dyan, yun ho ang nangyayari. Saka yung mga dokumento, impormasyon, walang kaabog-abog itong COA na kahit na labag na ito, sa batas, bibigay ho sila ng bigay dito sa mga walang niyang Congress. however, doon naman sa pagsusuri ng Kongreso, O kung sakaling merong malalabag o merong linabag, wala na ho silang pakialam kasi absuelto ho sila nitong mga congressman. Diba? so maliwanag na sumunod din ang COA doon sa Joint Memorandum Circular sa pagsusuri nila ng mga ng audit sa pag-liquidate. Ang sinunod nila ay yung mga standards na nakasaad doon sa Joint Memorandum Circular. Kumbaga sa COA, parang trabaho lang. So ito si LDP Gemini is clearly not DDS. Okay, hindi siya supporter ni VP Inday, pero anahin natin yung kanyang tanong. Bakit hindi umattend sa Quadcom si VP Sara pa magkaalaman na? Dami kasing dinadamay na tao. First of all, hindi damay yan. Trabaho ng mga taong nandyan. At bahagi ng kanilang trabaho ay yung pagre-report din pagka tinatawag sila sa Kongreso. Ngunit, hindi ibig sabihin nun ay basta sila sasagot sa mga unreasonable questions or even unreasonable na pagpapatawag pag ito po ay nakakantala na ng kanilang trabaho. They have the right to appeal even a decision of asking them to attend. So bakit sinasabi ninyong nadadamay? Okay, bahagi talaga ang pagsasagot sa Kongreso kapag ikaw ay pinatawag nito. Ngunit pwede mong questionin yung reasonableness ng pagtatawag, yung reasonableness ng dalas ng pagtatawag, yung reasonableness din ng mga katanungan
na hinihingi na doon na ginagawa doon sa Kongreso mismo sa inquiry itself. So napaka-unfair kasi ang sinasabi ninyo ay nadadamay as if walang kasalanan itong mga ito, as if hindi nila ito obligasyon o hindi bahagi ito ng kanilang trabaho bilang mga kawani ng gobyerno. Next, si VP Sara, politika para sa kanya yan. And so it was very clear to her, sinabi niya dun sa mga tao niya, trabaho lang yun sa inyo, sa akin na yung mga politika na yan. And yes, her refusal to attend is also a political statement and she cannot be barred from making such statements. The same way yung mga politiko dyan sa loob ng Kongreso are allowed to do that, so can she. She is allowed to test the limits of the contempt powers of Congress because she belongs to a separate and co-equal branch. The fact na hindi siya dinidefend ng Pangulo ng Pilipinas who is head of the executive is of no moment. Whether politika na ng presidente yan na hindi man lang siya kumikibo para protektahan ang vice-presidente, lalong-lalo na pagdating dun sa confidential fund na inirelease ng opisina niya. O, di ba? Katanungan, bakit hindi na-question ang Office of the President, tini-question nila yung pag-withdraw ng mga binigay ng OP doon sa OVP. Kaya nga kargadong-kargado kung talagang uusisain ho natin at pag-aaralan yung mga nangyayari na yan, dapat ho talaga questionin. Bakit kayo magbibigay ng pondo? Alam yung 11 days na lang doon yung ibibigay. Talaga hong malisyoso. Ito namang si VP Sara, akala niya tinutulungan ako ng Office of the President. Unit team kasi kami. Di ba? Ganun no, nasa utak ni VP. Ang nangyari, bait lang ho pala. Yung pondong ibinigay sa Office of the Vice President, gagamitin ho pala yun later on para pangwasak mismo dito kay VP Sara. Kalungkot, no? Ganun ho talaga That Gagawa is what natin. they want you to think. That is what the Marcos Romualdez want you to think na nakakadamay si VP Inday, her people are being affected because of her refusal to go. No, because her people have also refused to go and this is a natural consequence of that. Walang agency yung mga tao niya? Hindi sila adults making their own decisions, hindi sila mananagot, hindi sila everything is patronage kasi yan tong ginagawa ninyo. Sinasabi ninyo na wala silang na dapat super protected sila without taking into consideration na may agency din yung mga tao na yan. They are adults, they made decisions. Parang ba sila, bata? This is why our politics is so bad. We give our superiors, yung mga officials natin, so much power. Kung gusto natin, magbigay sila ng pera sa atin, pang binyag, pang libing, pang tuition, pang sports fest, pang kung anik-anik, without understanding that the consequences of that means na sila ay kailangan magnakaw ng pera. Pag hindi nagbigay, galit pa yung mga taong humihingi. Tapos sasabihin pa nila, hihingi sila ng tulong, huy, kinakasuhan ako, tulungan mo naman ako, meaning they want you to intervene. And if that person intervenes, ano mangyayari? Nasuskew yung justice system natin. Kasi malakas si boss, kasi malakas, so i-exploit natin. Yung ganyan. So yung sinasabi ninyo is simply another form of mendicancy. Now, we know that they trust the VP. We know that even before all of this, pinag-usapan na nila yan and they know the dangers. They have agency. They have their capacity to decide. And I am also quite sure that the VP asked them, anong gusto ninyong mangyari? Anong gusto ninyong gawin? We will do it to the best of our ability. Pero hindi fair na kung kunwari, hindi na maprotektahan ni VP Inday ang mga tao niya, you will make her responsible. Hindi yan nalalayo doon sa sinasabi nitong mga kongresista na pag 200 ang nawalan ng trabaho, that's on her. Kay VP Inday yan kasi hindi siya nagpapakita. No! VP Inday has no power over the person. You do. And you get to decide the reasons why. And if your reasons are unreasonable and do not fulfill any standard of decency, then you cannot pass that off to VP Inday.
Ang sabihin ninyo, ginawa niyong biktima ng pamumulitika ninyo yung mga 200 na posibleng mawalan ng trabaho dahil hindi kayo magbibigay ng tamang pondo sa Office of the Vice President. Yun. Correct. Galing talaga itong si Atty. Tix. Sabi ni Red Mist, the sub judice rule doesn't apply sa in aid of legislation. Sabi ni Paduano, that is their theory. It has not yet been tested. Although, mayroon na, sabi ni Attorney Harry, haven't seen the case eh. Sabi ni Attorney Harry, pagka nasa hukuman na, hindi na dapat nag-i-interfere yung legislature because they could affect the outcome of a criminal case. And mas priority po kasi mandato ng judiciary is to resolve cases and controversies that are brought before them. If there is already an actual case, what the Congress should do is wait until it is over at pag-aralan nila yung records ng kaso nang sa gayon magawa nila ng batas. So, no, actually, mali si Congressman Paduano. But the matter can be settled in court. So, I assume that the Office of the Vice President will file the appropriate cases kung hindi pa ito nakafile. Sabi ni Grace, tama si Sir Jason sa when he posted rebelde na ang umuusig sa gobyerno, sa susunod adik na ang uusig sa pulis. Hindi pa ba? Hindi pa ba na yung mga pulis na nag-conduct ng operations, yung totoong operations laban sa mga sindikato ay inuulan ng kaso, kinukuyog ng kaso kaliwat kanan, natigil lang yan panahon ni Duterte because alam nila na malakas ang loob ng mga pulis at binaback upan sila ng kanilang mga officers. Dati kasi mga officers natatakot pag sa tingin nila may asunto aabot sa kanila, they will blame the lower ranking police, the lower ranking personnel. Nung panahon ni Duterte, walang ganon kasi lahat sila binaback-upan ng presidente, inaako ng presidente, maliban lang kung talagang gumawa sila ng krimen. Yung pagpipilit ninyo na pumunta na lang si VP kasi maraming nadadamay, that's crazy. Kasi hindi si VP ang may kasalanan kung bakit nadidetain yung mga yan. Sino ba nagpa-detain? Hindi naman si VP. Blame where blame is due in the same way that you give credit where credit is due. Iyon, narinig mo yun, Speaker Tambaluslos. Huwag niyo sisihin si BP. Ang problema dyan, yung mga happy trigger na congressman, sa bagay, ika nga nitong si Sir Dizon, di umano, 1 milyon kada contempt, Kaya itong si Franz Castro, nung linapitan niya itong si, di ba, si Ako pa, kinikilig-kilig pa siya. Pwede namang sabihin ng Kongreso, hindi na namin kayo, pero nakakahiya naman, papuntahin niyo na yung boss niyo. Hindi, gusto nilang mapahiya si VP at gusto nilang mapahiya siya sa mga tao niya nang sa gayon, kahit katulad nitong sinasabi ng tao na ito na pamumukha nila na kasalanan pa ni VP na nakulong itong mga to, na detain sila doon sa sa Kongreso. Kasalanan ba ni BP na walang utak si Franz Castro? Kasalanan ba ni BP na hindi naiintindihan ni Franz Castro yung paliwanag ni Attorney Lopez? Hindi kasalanan ni BP 'yon. Meron talagang problema itong mga congressman na 'to. Nag-stop ba si Attorney? Hindi. Diretso. Diretso. Kung tutuusin, sabi ni Mayan, parang ngayon lang napag-usapan yung ganyang katagal ang budget ng OVP. Hindi na to budget. Yung hearing po today was the Committee on Good Governance. Yung budget po, na pupunta na sa BICAM, tapos na po sa Kongreso. Pero tama kayo, matagal pa rin. Sabi ni The Prospect, target naman talaga dyan yung mga nasa paligid ng Duterte. Sila ang gigipitin nila para bumaliktad. Sabi ni Cute Me, dapat si Castro kulong yan. Dapat si Congresswoman Castro ay sinuspindi na ng Kongreso pero syempre hindi nila ginagawa.
Yan yung pabalik ko rin. Sasabihin ninyo, bakit hindi pumunta na lang si VP Inday? Bakit hindi nila suspindihin si Congresswoman Castro? Correct. Naku, dapat pala suspendido tong matandang walang pinagkatandaan na to, no? Meron nung convicted na siya, di ba? Oh. Ngayon, siya pa yung nagpapakontempt dyan. Ironic talaga. That has the same amount of fairness in that question. Mm. Mali ho talaga. Malinaw Sabi ho ni talaga yung mga pinagagawa nila dyan Bestos sa Slayer, kung China or Japan lang ito, hang na ang Quadcom sa harap ng HOR. Uy, grabe, hindi naman po siguro. Nakakasuka sila, sabi ni Bachuchay, nandadamay pa sila ng hindi politiko. Moro-moro na lang talaga yan, media mileage, tsapong-tsapo, sabi ni JR. Sino yung nagsasabing mali yung confidential funds? Hindi ko mahanap yung comment. Sino may kasalanan? Bakit hindi pwede makulong si VP kung may 125 million confidential funds? Kasi number one, it's not a crime. At kung ganon, kung gusto mo na rin lang ipakulong si VP for having confidential funds, kulong nyo din yung presidente. Kasi siya po ang nag-release noong 2022 ng confidential funds ni VP. So kung illegal yun, sama nyo na yung presidente, ikukulong nyo na rin lang yung vice president. Di damay-damay na. So, bakit hindi sila, hindi man lang natatanong ang presidente tungkol doon sa kanyang role in releasing the funds to the vice president? Sabi ni Ver, ang pag-contempt kay Attorney Lopez ay hamon na kay VP Sara kung hanggang saan kaya ipagtanggol ni VP Sara ang mga tao niya. Mga Duterte na lang talaga ang hinihintay ng mga tao, sisiklab na ang people. Actually, hindi na kailangang anuhin pa eh. Hindi na kailangang ipagtanggol ni VP Sara itong mga tao niya, no? Nakita niyo naman nung sumagot itong si Attorney Lopez, di ba? Nakapakahusay. Ang dami hong bumilib dito kay Attorney Lopez sa mga sagot niya dito sa mga congressman na to, di ba? Ang galing niya ho. Power. Precious Gonzalez says, nakakatakot na po lumabas. Bakit po yan ang inuunang investigasyon na eme-eme sa Kongreso? Naglipa na po ang mga adik. Ay, nako. Sabi ni Foul Pilot, hasta ni Suarez, kanina mukhang pressured na pressured, parang kakain na ng tao. Ay. Sabi ni Regina Rose, tinawag din niya ng pansin, masakit ang ginagawa ng BBM admin sa Mindanao Railway. Masakit talaga. Nialil Palencia says, ang lakas ng kapit nila at ang tatapang nila nakaka-high blood. Ano lang naman ho yan, kumbaga umiikot lang yung mundo. Kung ngayon medyo ina-high blood ho kayo dito sa mga congressman na to. Pagka tayo na nakapwesto, tayo na nasa yung mga sinusuportahan na ho natin ang nasa Malacanang, mag-ano ho yan, kumbaga magbabago ang ihip ng hangin. Ika nga. Kaya na nga kung gusto nyo tapusin yung naging pagtalakay nitong si Attorney Trixie Cruz Angles sa mga nangyari dyan sa Committee on Good Governance na yan, punta lang ho kayo sa kanyang YT channel. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho.